Magandang araw po mga kapatid. Our today's devotion entitled Experiencing God's Presence. Maranasan natin ang presensya ng Diyos. Our scripture reading matatagpuan po natin in Philippians chapter 1 verses 1 to 30. At ang ating pong key verse ay nasa Philippians chapter 2 verse 13. And let me read to you. Ang sabi po dito, "For it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure." So ang Diyos ang siyang gagawa sa buhay natin. Ang Diyos ang kanyang presensya ay ma-experience po natin. And because of that, magagawa po natin yung kalooban niya at yung mga bagay na kaluguran po sa Kanya. So to experience God's presence is also to enjoy God. Atin pong magiging kasiyahan, kaluguran ang Diyos sa atin pong mga buhay. Alam niyo po, hindi yan madali, pero yan po ay posible sa buhay nating mga mananampalataya. Now, there are things, sa other things, para yan po ay ating makita sa buhay natin na na-enjoy po natin ang ating Diyos. Una po dyan ay pag nakita natin na ang Diyos ang gumagawa sa ating mga trouble, circumstances, mga big problem sa atin po mga buhay. Like for example, in the life of Apostle Paul in Philippians chapter 1, verse 12 to 13, ang sabi po niya dito, "But I would you should understand, brethren, that the things which happened unto me have fallen out rather unto the furtherance of the gospel." Verse 13, "So that my bonds in Christ are manifest in all the palace and in all other places." So makikita po natin here sa statement ni Apostle Paul, ipinapakita niya sa mga mananampalataya dito po sa Philippi na maintindihan nila na yung mga troubling situations ni Paul, mga bonds, afflictions po na kanya naranasan, ay na-realize niya na pinaranas po ng Diyos sa kanya yon upang mas lalo pa pong lumaganap ang ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo. So that is the best thing din po na atin pong ma-realize sa atin pong mga mabibigat na sitwasyon sa buhay, na for us to enjoy God, magkaroon tayo ng isang positibong perspektibo na ang Diyos ang siyang gumagawa sa buhay po natin. Eventually, gaano man po kabigat ang ating sitwasyon, gaano man po kahirap ang ating nararanasan, gaano man po kasakit ang ating pong mga pinagdadaanan, eventually, kaya po yung gamitin ng Diyos sa ikabubuti. So, we can still enjoy God sa kabila na tayo po'y nakakaranas ng mga troubling situations. And ikalawa, ma-enjoy po natin ang Diyos pag tayo po ay nabuhay sa ilalim ng kanyang biyaya at hindi tayo nabuhay sa ilalim ng kanyang kautusan. So, lagi nating tatandaan na tayo po'y niligtas sa biyaya ng Diyos, tinanggap na po tayo ng Diyos, pinatawad na po tayo ng Diyos. No? Tayo po ay kalugod-lugod na po sa Diyos. So, hindi na tayo nagpe-perform para i-please ang Diyos or para mag-gain natin yung acceptance ng Diyos, dahil tinanggap na ho tayo ng Diyos nung tayo po'y sumampalataya sa atin pong Panginoong Jesucristo. Kailangan na lang po nating lumakad kasama ang Diyos at ma-enjoy natin ang Diyos at ang pagkilos ng kanyang biyaya sa ating buhay. I remember Apostle Paul in Acts 20:24, ang sabi po niya doon, "But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God." So, ang pinaka-ministry ni Apostle Paul ay ipatotoo ang mabuting balita ng biyaya ng Diyos. Well, ano po ba ang biyaya? It means ito'y kabaitan ng Diyos, kahabagan ng Diyos, kabutihan ng Diyos sa tao na walang pagpapahalaga sa kanilang ginawa at sa katotohanan hindi naman sila karapat-dapat. So tayo po ay dapat mabuhay sa biyaya ng Diyos. At si Apostle Paul, yun po ang kanyang patuloy na ipinapangaral, ang biyaya ng Diyos. At sabi nga po niya doon, ang kanyang ministry ay ginagawa po niya ng may kagalakan, na i-enjoy po niya ang Diyos sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. How about us? Na-enjoy po ba natin ang paglilingkod natin sa Diyos? Pag nabuhay tayo sa ilalim ng kautusan, patuloy tayo magiging alipin ng ating performance na inaakala natin, kailangan natin itong gawin, dapat natin itong gawin para tanggapin tayo ng Diyos, para patawarin tayo ng Diyos. No, pinatawad na tayo ng Diyos, patawarin na rin natin ang ating sarili, tinanggap na ho tayo ng Diyos, ang Diyos po'y nalulugod sa ating mga buhay, bilang isang mga mananampalataya, lumakad ho tayo sa Kanyang
presensya. And I also remember in the life of Apostle Paul in 1 Corinthians 15:10, ang sabi niya, "But by the grace of God, I am what I am, and His grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me." So, in-identify ni Apostle Paul na ang buhay niya ay biyaya ng Diyos. At sabi niya nga, ako ay nagpagal ng higit sa kanila. Ngunit ang sabi niya, ngunit hindi ako kundi ang biyaya ng Diyos na nasa sa akin. It means na si Apostle Paul kaya siya nagpapagal, hindi dahil sa talagang magaling siya, kundi kaya siya nagpapagal dahil yung biyaya ng Diyos ang nagpapagal sa kanyang buhay, ang nagtatrabaho sa kanyang buhay. So how about us? Napakahalaga na for us to enjoy God, to experience the presence of God in our lives. Napakahalaga po na tayo ay ang biyaya ng Diyos ang nagiging motivation natin, ang gumagawa sa ating buhay. And the last thing for us to enjoy God is tayo po ay ma-realize po natin na ang Diyos ang dapat pagkatiwalaan po natin sa ating mga kinabukasan at matutunan po nating mabuhay one day at a time. No? Hindi po tayo dapat kailangan mabalisa sa ating kinabukasan. Yan ay paalala ni Jesus sa Matthew chapter 6. So, kailangan natin pagkatiwala ng Diyos sa pang-araw-araw nating pangangailangan. No, wag po nating uunahan ang Diyos sa kanyang katugunan. Wag po nating uunahan ang Diyos sa kanyang mga kaparaanan. There are so many, I believe, all of us, we have so many enough mistakes sa buhay na ito, sa mga panahong hindi tayo nagtiwala sa Diyos at pinagdudahan natin ang katugunan ng Diyos. So, for us to enjoy God, let us learn to live one day at a time, mga kapatid. At pagkatiwalaan natin ang Diyos sa araw-araw na katugunan po sa ating pangangailangan. Remember, Jesus Christ came, hindi lang po para tayo iligtas, kundi para tayo po ay magkaroon ng buhay ng puno ng kasaganaan. Ibig sabihin po ng kasaganaan na yon, yung buhay ng Panginoon Kristo ang mapuno sa buhay natin. Na yung buhay natin, ibigay natin sa Kanya at ang buhay ng Panginoong Jesus ang makita sa atin pong mga buhay na si Jesus na po ang nasa trono ng ating puso at siya na po ang naghahari sa ating buhay. And I hope mga kapatid, ma-enjoy natin as we experience the presence of God sa ating pong buhay. Let us enjoy God. Let us pray. Lord God, thank you for your presence. I hope na ma-enjoy po kita sa aking buhay at patuloy na pagkatiwalaan kita sa lahat ng aking pangangailangan. In everyday challenges also, Lord, pagkatiwalaan kita. Itong aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.